Bilang isang Pilipino, parte na ng ating nakasanayan na naglalakbay sa iba't ibang bansa kahit hindi pa natin nabibisita o napupuntahan ang mga magagandang tanawin dito sa Pilipinas. Isa sa mairekomenda kong lugar dito sa Pilipinas ay ang Puerto Princesa, Palawan. Ayon sa pahinarian ng Trilopea, ang Puerto Princesa ay nasa ika-5 listahan na dapat madayo hindi lang ang mga turista pati na rin ang mga lokal na Pilipino. Maliban sa pagkakataong magsaya habang naliligo sa napakalinis at asul na maputing buhangin ng dagat, marami rin iba silang mga aktibidad na pwedeng kagiliwan kasama na ang mga mahal sa buhay. Meron silang underground river tour, scuba diving, zipline at island hopping. Paglibot-libot sa Palawan, Heritage Center upang mas matutunan mo ang istorya ng Palawan. At syempre, hindi mawawala ang isa sa pinakaromantikong aktibidad ng firefly watching sa gabi. Habang nasa lugar, hindi mawawala ang pagkain at hindi rin magpapatinag ang kanilang mga natatanging kakanin. At isa sa pinakakaguluhan na pagkain sa Puerto Princesa, Palawan ang kanilang napakasikat na crocodile sisig. Ang crocodile sisig ay hindi napakakaiba ng insektong ulam na masusubukan lamang sa Palawan. Isa ito sa mga naging paboritong ulam ng mga dumadayo dahil sa napakalambot nitong laman na hinahalo ng mga sariwang sangkap at mampalasa. Naihanda sa mainit na plato, isang delikasya na nagtatanghal ng insektong paraan ng pagluto sa probinsya at sa rin bakas na naghihintayat sa ating subok bilang mga bagong aktibidad at pati na rin ng mga bagong pagkain. Ang ikalawang lugar ay ang Banawe Rice Terraces. Ang pinakasikat na Banawe Rice Terraces ay matatagpuan sa Ifugao, Nueva Vizcaya. Ito ang isang bundok na may napakapreskong hangin na papalibutan ng mga pananim. Ang tanawin na siyang unti-unti ay binanila ng mga lokal na ngayon ay pinapaganda at inaahon ng mga mababatang magsasaka. Ito ay sinisimulan ng mga katutubong igorot na ngayon ay kabilang na sa 8 Wonders of the World at National Cultural Treasure of the Philippines. Sa pangalan pa lamang ito ay sakahan ng mga bigas na isa rin bumubuhay sa mga magsasaka noon na karamihan ay gamit ng ang mga kamay. Ang mga Pilipino ay napakarelihiyoso. Ang Romano-Katoliko ang nangingibabaw sa relihiyon sa bansa ng Maroc. 78.8% na ang populasyon ng bansa. Ang San Agustin Church ay pinakalumang simbahan sa Pilipinas na matatagpuan sa Metro Manila. Ang San Agustin Church na lang ang nag-iisang gusali na nakatayo pa rin pagkatapos ng pagkawasak sa Intramuros noong ikalawang digmaan pangdaigdig. Napatayo noong 1587 ang simbahan na binubuo ng mga malalaki at napakagandang mga disenyo lalo na sa loob na may mga magsasakayan at pangkultural na mga estilo ng disenyo na nasakop ng mga Espanyol at isa din sa mga dahilan ng influensya na disenyo ang simbahan. Tinawag din ang gusali na isa sa pinaka-importanteng lugar ng buong Pilipinas. May marami pang mga lugar sa Pilipinas na aakalaing sa libro, imahinasyon o pagpikit ng mata lamang makikita. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 pulo kaya hindi mahirap isipin na marami pa ang hindi nakikita sa totoong ganda ng Pilipinas. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng pagbisita ng iba't ibang lugar sa bansa, mas mapapalawak ang kaalaman ng natural lugar at nakikita ang mga tinatagong ganda nito. Kaya bago bisitahin ang mga pinapangarap na tanawin sa ibang bansa, unahin muna pagbisita ang mga kinukubling yaman ng Pilipinas at mapapasabi ng nandito pala itong lugar na kailangan ko.